Okay, so yan yung template natin para dito sa ating mini gobble box. Ayan, no, yung pinakita ko. Yung pinost ko naka-picture. So, ganito yung itsura niya. Ayan. So, ito yung template niya, guys. So, bahala na kayo mag-edit. Kung ilang picture yung gagamitin nyo, pinaka-importante yung template talaga. So, meron akong 3 lang na sample. Ayan, sample natin na 3. Kasi ito, natatanggal lang din naman yan. I-delete mo lang yung nasa ibabaw. Ayan. So, pwede mo siya lagyan ng design mo na gagawin. Ayan. So, unlimited yan. Kahit ilang design, pwede mong gawin. Kasi nga, template yan. Canva template yan at na-edit yan. Okay. So, kahit pre-account ka sa Canva, may-edit mo yan yung template natin na mini gobble box. Okay. So, kayo na bahala mag-edit yan. So, ipopost ko na lang yan. Libre yan para sa mga subscriber natin sa page, sa group, at sa website natin. Andun lang yan, i-download nyo na lang yung link para ma-edit nyo. Ayan. So, isa-isayin nyo na lang yung link, guys, kasi yung iba doon, kasama yung materials. Okay, so andyan lang naman yan. So, isa-isayin mo na lang yung link para ma-download mo tong template natin sa Canva. At ito naman, guys, yung setup niya pag ikakat mo siya sa Cameo. Okay, so medyo maliit nga lang talaga siya. Ayan, o. Dahil meron siyang registration mark na ilalagay dyan. Ayan, o. Takaw space din yan. So, maliit na lang yung magagawa mo. Okay? Ayan, so ipapakita natin. So, ito yan. Ayan, so ito. Ganyan yung magiging itsura niyan pag kinat mo sa Cameo. Kasi ganito yung pag-cut ko kahapon na naka-Cameo. So, ganito itsura niyan. Okay? So, hindi ko pa nasasubukan yung buong A4 size pag hindi gamit yung Cameo. So, manual nga lang ang pag-cut doon. So, i-layout din natin yan sa Microsoft para makita nyo kung gaano siya kalaki. At i-print nyo na lang din tapos kayo na bahala mag-manual cut. So, ipapakita ko lang yung itsura niya pag sinet up siya sa Cameo. Okay? At ito naman, guys, yung itsura niya pag sinet up siya sa ating Microsoft. So, i-print mo na lang din yan kung manual yung gagamitin mo. Kung manual. So, manual, ikakat mo na lang siya ng gunting. Okay? Ayan. So, manual mo na lang siya. So, pag nag-print ka niyan, sa mga bago pa lang, pag magpiprint ka, ang settings niyan, dito, dapat naka-photo paper yan. Kasi nga, photo paper dapat glossy. Ayan, no. So, wag matte. Okay, so glossy dapat yan. Tapos sa quality, pwede naman standard. So, ito sa akin kasi standard lang din naman to. Ayan, standard lang, okay na. Pwede mo naman i-high. Pero, di ba, pwede naman na standard lang. So, depende sa inyo, guys, kung gusto mong standard or high yung quality. Basta ang pinaka-importante, yung paper type, dapat naka-glossy yan. Kasi nga, photo paper yung gagamitin mo pa nag-print ka. Ayan. So, bibigyan kita ng idea kung ano yung mga photo paper na pwedeng gamitin. So, ito, ang gamit ko dyan. Ayan, 180 GSM lang na photo paper. Ayan. So, manipis lang ito. Kayang-kaya ito ng L32 ko na printer. So, ito yan. Ganito yung kanipis. Ito yung sample niya. So, pwede ka rin gumamit ng mas makapal. 200 GSM. Ayun. So, depende sa printer mo kung kakayanin na yung mas makapal. Okay? So, nasa sa inyo na yan, guys. Hanggat maaari, sana, mas manipis lang yung isasalang nyo sa printer nyo para hindi masira yung feather nyan.